Sa mga nakalipas na taon, milyong-milyong pisong pondo ang nilaan para sa mga proyektong magpapasigla sa agrikultura at makakatulong sa mga magsasaka. The bigger amount of 1.59 billion had earlier been released to Undersecretary Bolante. Siya ang mastermind kasi siya po yung boss. Pero kasabay nito ang paglabas din ng iba't ibang scam o uri ng panluloko at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit nga ba ganun na lang kadali para sa ilang mapanamantala na nakawin ng pondong para sanay sa mga magsasaka? Sa Barangay Dumalandan sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, nakilala ko si Mang Digno de la Cruz na halos 4 na dekada ng magsasaka ng palay. Tulad ngayon, wala akong nakuha. Nalubog po sa... Namatay lahat sa tubig. O, kahit isang kaban, wala akong nakuha. Kahit isang lata lang nga palay. Namatay lahat eh. Yun ang mahirap dito kasi walang irrigation. ano ho nangyari? Ano po ngayon kung... Wala, lugi. Ni isang kusing, wala siyang kinita. Malaking problema ngayon kung saan niya kukunin ang pambayad sa mga inutang na punla at pataba. Hindi sana ganito kahirap ang sitwasyon ng mga gaya ni Mang Digno. Katunayan, ayon sa Commission on Audit o COA report sa Department of Agriculture o DA para sa taong 2005, isa sila sa dapat na nabigyan ng mga abono at knapsack sprayer na nagkakahalaga ng 3.98 million pesos. Kayo po ba'y nakatanggap na ng tulong? Wala akong nabalitan ng galing. Mga fertilizer po? Wala. Wala kami nakatangga ng fertilizer. Upang malaman kung natanggap ba nila ang agricultural package, tinungo ko ang dating kapitan ng Barangay Dumalandan na si Eleno Rivera. Kap, yung ano po, may natitira pa dun sa foliar. Mayroon pa. Para saan daw po dapat yung fertilizer? Basta nilapag sa akin, wala na. Binigay yung pangalan, wala akong kilala doon sa pangalan na binigay sa akin. Umalis na yung nagbigay. Ito po yun. Foliar fertilizer. Para daw po sa orchids. Ipinakita sa amin ng dating kapitan ang natitirang abono na ibinigay sa kanila. Ang problema, hindi pala epektibo sa palay ang ipinamigay na pataba. Malinaw dun sa likod nakasulat na itong fertilizer na ito ay para lamang sa mga orchids at saka cut flowers. May nag-orchids po ba rito? Baka naman may mga nag-orchids dito. Wala naman. Bakit hindi ho siya pwede sa palay? Kasi dito sa amin, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Walang epekto. Walang epekto yan. Kasi matataas ang tubig. Oo. Pag rainy season. Anong dapat na ibigay nila para napakinabangan? Yung fertilizer na ano talaga, yung mga 1620, yung Swire fertilizer, talagang yan ang effective dito sa amin. Napag-alaman ko rin na malayong idineklarang bilang ng fertilizer na ibinigay sa kanila kumpara sa aktual na bilang ng natanggap nila. Sabi ko sa COA, dapat meron kayong 709 bottles na natanggap. Hindi, wala kami natanggap ng ganyan. Wala kayong natanggap na ganito eh. O kasi nung vinalidate po nila, 144 yung dumating. Tama naman po yan. Nang inalam namin ang presyo ng kaparehong fertilizer sa ibang bilihan ng pataba, lumalabas na nasa 200 piso lang kada bote nito. Malayo sa 1,500 pesos na idineklarang halaga ng bawat bote ng fertilizer na ipinamigay sa Pangasinan. Anong narinig niyo po yung tunay na presyo dyan sa merkado? Ano reaksyon niyo? Puros, ang tawag ko sa Pangasinan, puros kayong matatakaw, sabi ko. Panay kurakot, sabi ko. Yun lang, kasi kami talagang gusto-gusto namin na magiging mayroong ganyan. Pero kaso lang, para kami ang ipinapran sa mismong ganyan klaseng kalukuhan.
Gaya ng aming natuklasan sa 2005 COA report na overpricing at ghost projects, halos ganito rin ang modus na ginawa ng ilan pang pumutok na scam gamit ang pondong para sa mga magsasaka. Ilan sa mga ito, nagkaroon pa ng pagdinig sa Senado. Taong 2005 nang unang pumutok ang fertilizer fund scam. Ang pondong 728 million pesos na gagamitin para sa abono at mga kagamitang pang-agrikultura na dapat sanay ipamimigay sa mga magsasaka, ginamit di umano sa pangangampanya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ayon sa testimonya ng whistleblower na si Jose Barredo. President Arroyo has never been involved and is not involved in this particular project of the Department of Agriculture. The signature appears below. Is that of Mr. Volante? In the case of the 728 million, it was requested by Undersecretary Volante. Ang itinuturong utak ng scam, ang dating Undersecretary ng Department of Agriculture o DA na si Jocelyn Jokjok Volante. Nangyari ito sa ilalim ng pamumuno ni dating Agriculture Secretary Luis Lorenzo. Ayon mismo sa COA report, sa 728 million fertilizer fund, naging implementing agency ang mga regional field unit ng DA at ang 13 non-government organization o NGO. Ayon sa COA, overpriced din ang ibinayad ng mga regional field units ng DA at NGO para sa mga gamit at abono. Nabili ng DA at mga NGO ng 1,500 pesos kada litro ang ipinamigay na liquid fertilizer. Pero nang maghanap kami ng parehong liquid fertilizer, 150 pesos lang ito. At nang suriin namin ang 13 NGO na nabigyan ng pondo, lumalabas na 4 sa mga ito konektado kay Janet Lim Napoles. Nito lamang nakaraang taon, isa na namang scam ang naging laman ng mga balita, ang pork barrel scam. Ang itinuturong mastermind, si Janet Lim Napoles. Wala akong alam dyan. Silang may alam, kaya sila hong dapat magbigay ng proof, sila mag-ano. Buti nga sila, kaya nila ipirma. Siya, umamin po siya na pinipirma niya. Kung binibintang po niya sa amin, kailangan magbigay po sila ng proof. Nung nakita ko ito Ayon mismo sa COA, sa 6 na bilyong pisong PDAF fund, umabot sa 1.69 billion pesos na halaga ng proyekto ang ipinatupad ng DA para sana sa mga magsasaka. Ang pondong ito ipinadaan sa mga peke at questionabling NGO, kabilang na ang 8 NGO na konektado kay Napoles. Nauna na naming napatunayan ang ginagawang modus ng mga peking NGO na kung hindi overpriced ay ghost project din. Ito yung sulat na natanggap ko noong October 19, 2011. Tapos sir, kayo po ba talaga ay natanggap? Hindi naman, wala naman kami natanggap na. Ang unahin nating mga supposedly beneficiaries ay mga magsasaka, di ba? Na nasa malalayong lugar. No, so, kumbaga, hindi simple sa kanila ang mag-check kung totoo bang may mga project, magkano yung pondo na natatanggap. Kasi ang layo nila. Pangalawa, wala naman silang access sa informasyon. That characteristic talaga ay nagwawaran para seemingly napakadaling magnakaw o kumuha ng pera sa agrikultura. Sa patuloy na pagsisiyasat ng Reporter's Notebook, napag-alaman namin na hindi lang pala mga magsasaka niloko kaugnay ng 900 million peso Malampaya Fund Scam. Siyempre, medyo mabibigla dahil sa totoo, hindi namin tinanggap yan eh. Alam ng buong baryo, wala kong lupang sinasaka. Isa si Mang Filipino Duque, 60 taong gulang, sa mga umaasa sa pagsasaka para kumita dito sa Urdaneta City sa Pangasinan. Nabutan namin siyang nagtatanim ng palay para sa second crop o pagtatanim tuwing tagtuyot. Mas maraming nagagasta pag second crop dahil sa patubig. Kung minsan, kung konti dumarating sa aming tubig, gumagamit kami ng gasolina na makina. Pag walang tubig na dumarating, sa deep well kami kumukuha.
60 kaban kadalasan ang inaani ng mga Filipino sa kalahating ektaryang lupa. Pero dahil hindi sa kanyang lupa, kailangan niyang bayaran ng upa rito ng aanihing palay. Yung kalahating hektarya ay 10 kaban ang mapupunta sa may-ari ng lupa. Ang 50 kaban na matitira kay Mang Filipino, mabebenta niya ng 45,000 piso. Pero kung imemenos ang abono, upa sa manggagapas at gasolina para sa irigasyon, abonado pa raw siya. Logi pa nga kasi sobrang mahal. Mahal po ng abono. Hindi na bumababa. Kung tagdami ng palay, murang palay. Para tulungan ang mga gaya ni Mang Filipino, isa pang proyekto ang ipinatupad. Ang pamimigay ng agricultural package para sa mga bayan na nasalanta ng bagyong Pepeng at Ondoy na nagkakalaga ng 900 million pesos mula sa Malampaya Fund. Galing ang pondo sa kita ng Malampaya Natural Gas Project sa Palawan. Kung pagbabatayan ng Special Audit Report ng COA sa Malampaya Fund, nagsilbing implementing agency ang Department of Agrarian Reform o DAR na nasa ilalim noon ni Secretary Naser Pangandaman. Pero gaya ng ginawa sa pork barrel scam, ginawang partner agency na tagapagpatupad ng proyekto ang 12 questionabling NGO. Lahat ng mga ito, konektado umano kay Janet Lim Napoles. Basta sir, yung nakakuha po siya ng pondo sa DAR, sa Malampaya, sinabi niya lang pag-uwi niya sa opisina, sabi niya, oh, may nakakuha po ng pondo, itong 900 million. So sabi niya, may binabanggit niyang secretary, sabi niya ganun. So ito daw Secretary? Yeah, secretary. So may kausap na secretary sa DAR? Yes po. So sabi niya na... Sigurado kayo secretary, hindi undersecretary ah? May binanggit din po siya na undersecretary. Opo. Ang Pangasinan ng probinsya na nakakuha ng pinakamalaking alokasyon mula sa Malampaya Fund. Nakatanggap ang may 17 bayan sa Pangasinan ng tig sa 10 milyong piso para tulong sana sa mga magsasaka. Isang Urdaneta City sa mga sinasabing nakatanggap ng pondo. Ayon sa COA report, 10 milyong pisong halaga ng agricultural kit ang naipamigay ng NGO na Tanglaw para sa Magsasaka Foundation o TPSMFI para sa magsasaka ng Urdaneta. 252 agricultural kits ang naibigay daw sa Urdaneta City. Ang halaga ng bawat agricultural package ay 39,458 pesos. Ito na raw sana ang hinihintay na tulong ng mga gaya ni Mang Filipino. Kahit kailan, wala po kami natanggap. Malaking bagay sana po yun sa aming mga magsasaka kung meron dumarating na ganon. Kasi kung bibili pa kami ng knapsack, abono, malaking babawas po. Sa mga nakuha naming dokumento mula sa lokal na gobyerno ng Urdaneta City, ang dating alkalde ng syudad na si Amadeo Perez Jr. ang nakalagda sa Memorandum of Agreement. Ang MOA sa pagitan ng Department of Agrarian Reform, NGO at LGU ang patunay na may proyekto sa pagitan ng mga ahensya para sa mga magsasaka. Si dating Mayor Perez din ang nakalagda sa Delivery Report at Certificate of Acceptance ng Agricultural Package. Pero na makausap namin ang dating alkalde, itinanggi niya na natanggap niya ang mga agricultural package. Wala. Not a single note from DAR was given to us. Nalaman ko lang yan nga nung I was written by COA na i-liquidate ko yung 10 million Malampaya Fund na na-release sa siyudad ng Urdaneta. Pero yan na ang pirma ko nung nakaupo akong mayor. Yan, ihahambing mo ron talagang from the naked eye, kitang-kita na talagang hindi magkatugma. Sa patuloy na pagsisiyasat ng Reporter's Notebook, napag-alaman namin na hindi lang pala mga magsasaka niloko kaugnay ng 900 million peso Malampaya Fund scam. Pagpasok pa lang dito sa Masantol sa probinsya ng Pampanga, alam mo nang hindi pagtatanim ang pangunahing hanap buhay ng mga residente rito. Malaking porsyento ng bayan ay napapalibutan ng ilog at dagat. Kaya naman fish pond at pagsusugpo ang pinagkakakitaan dito.
Pero kung pagbabasihan pa rin ang COA report ng Malampaya Fund, nakatanggap ng 7,2 milyong pisong halaga ng proyektong pang-agrikultura ang Masantol mula sa DAR na ipinatupad naman ng NGO na kaupdanan para sa mga mangunguma Foundation Incorporated o KMFI. Dito sa Barangay Kambasi, nakilala namin si Mang Odi Canilao, isang fish pond operator. Nakatanggap si Mang Odi ng sulat mula sa COA noong Agosto ng 2012. Kinukumpirma ng sulat kung nakatanggap siya ng agricultural kits na naglalaman ng heavy-duty sprayer, agricultural paraphernalia at ilang mga binhi na nagkakalaga ng 35,781 pesos. Pero pineke raw ang pirma niya sa listahang ito. Siyempre, medyo mabibigla dahil sa totoo, hindi namin tinanggap yan eh. Kung alam ng buong baryo, wala akong lupang sinasaka. Dahil nag-fish pond operator ako ngayon. 15 residente ng Barangay Kambasi ang kasama sa listahan ng COA. Pero ayon sa kapitan ng barangay, wala ni isa sa mga ito ang nakatanggap ng package. Yung mga kabarangay ko, negative reactions. Akala nila may naniningil sa kanila. So, pinaliwanag ko sa kanila yung letter na receive from COA, parang confirmation. Kung may na-receive silang worth almost 35,000 equipments about farming. Kung yung perang yun ay kinonvert sa pagpapaayos ng mga ilog namin, yung mga check gates namin, nasisiguro ko na mag-i-improve ang kanilang harvest sa mga sugpo at alimango dito sa Masantol. Bukod sa Pangasinan at Pampanga, kasama rin ang mga probinsyang inilistang benepisyaryo ng Malampaya Fund ang Ifugao, Apayao, Tarlac, Cagayan, Isabela, Quirino, Benguet, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Bulacan at Laguna. Ayon mismo sa COA report, wala ni isa sa mga sinasabing nakatanggap ng proyekto mula sa 900 million peso Malampaya Fund ang totoong nabigyan. Lahat pa ang mga ghost projects. Hanggang ngayon, kinokontak pa rin namin si dating DAR Secretary na Sir Pangandaman na siyang kalihim ng ipatupad ang 900 million pesos Malampaya Fund projects. Hinanap din namin si Undersecretary Francisco Nieto na siyang nakalagda sa mga dokumento na nagbibigay ng 900 million pesos sa mga questionabling NGO. Unang-una, parang may kulang sa access to information, ano? So, kung may magtatanong tungkol dito sa mga proyekto na ito, kadalasan hindi sumasagot yung gobyerno kung saan talaga napupunta yung pera, di ba? Siguro, sa mga corrupt officials, madaling gamitin yung mga farmers at fisher folk dahil hindi sila gaano nagre-reklamo, wala silang information na kung anong darating na mga programa sa kanila. Kadalasang sangkot rin daw matataas sa opisyal, kaya madaling nalulusutan ang mga modus na ito. There has to be somebody from the inside na kaya talagang i-facilitate yung pagre-release ng pera. Kadalasang sangkot rin daw matataas sa opisyal, kaya madaling nalulusutan ang mga modus na ito. In any company, gobyerno man yan o private sector, meron niya mag-a-approve, di ba? May magre-release. Kumbaga, hindi mare-release ang billion-billion halaga na walang nag-a-approve, walang nagre-release, di ba? Hindi pwedeng gawin lang ng isang janitor. Hindi pwede yun. Ako naman, parang kumbaga, janitor, pwede mong i-release ang 1 billion, 10 billion. Hindi pwede yun. So, there has to be somebody from the inside na kaya talagang i-facilitate yung pagre-release ng pera. Kung sisilipin ang COA report sa Department of Agriculture sa nakalipas na taon, milyon-milyon din ang nawalang pondo sa ahensya dahil sa mga overpriced na proyekto. Kung pagbabasehan ng 2005 COA report, lumalabas na umabot sa 183 million pesos ang kabuang halaga ng excess cost sa mga overpriced na pataba at iba pang kagamitang pang-agrikultura. Sa taong 2007 COA report naman para sa DA, umabot sa 33.7 million pesos ang kabuang halaga ng excess cost sa mga proyekto ng DA. At sa 2008 COA report para sa DA, 3.4 million pesos ang halaga ng excess cost para sa mga proyekto ng ahensya.
Kung susumahin, umabot sa 219 million pesos ang total excess cost sa mga proyektong ibinigay sa mga magsasaka mula taong 2005 hanggang 2008. Bukod pa riyan ang sinasabing scam gaya ng 728 million peso fertilizer fund scam, 1.69 billion peso pork barrel scam at 900 million peso malampaya fund scam. Sa kabuuan, umaabot ng may 3.5 bilyong pisong pondong nasayang at maaaring hindi totoong napunta sa mga magsasaka. Sa halagang ito, maaari na sanang nakabili ng may 23.5 milyong bote na mga pataba, 1.2 milyong piraso ng mga stainless o aluminum na mga knapsack sprayer, 29,000 na mga thresher o panggiling ng palay at 170 mga farm-to-market road sa sana ang naipagawa. Ang malaking tanong, paano may babalik ang pondong nawala sa kaba ng bayan? Ang problema raw kasi hanggang ngayon, wala pa sa mga sinasabing sangkot sa mga scam ang napaparusahan. Sa katunayan, bagamat meron ng mga warrants of arrest, no, wala pang nahuhuli, wala pang nagpapiyansa para dito sa fertilizer scam. Ibig sabihin, hindi pa talaga nagsisimula yung proseso sa hukuman. Yung kaso po, bagamat 2004 pa yung napakahabang report ng Senado, ay sinampa lamang noong 2011. At hanggang ngayon, no, 2014 na, ay wala pang kahit anong arraignment. Ibig sabihin talagang hindi pa nagsisimula yung proseso ng paglilitis para maparusahan yung mga kumana ng, dito sa fertilizer scam. Sinubukan namin kunan ng payag ang Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng sulat at pagpunta sa kanilang opisina. Naisa na naming malaman kung anong ginagawa nilang aksyon para mapigilan ang mga modus na ito. Pero tanging DAR lang ang nagpaunlak. Kung hindi na po talaga mauulit po yung ganyan. Subalit, yung ibang mga tao ay nakasama pa rin po sa amin. No? Dadaan po sila sa proseso at meron malamang na paglilitis pagdating po dun sa nasabi ko pong fund scam. At dito naman po sa Malampaya, pagdating po ng panahon na magsampa po sila ng reklamo sa tanggapan ng Sandigan Bayan, ay syempre hindi naman po maaaring kaagaran na tanggalin po sila sa pwesto. Dadaan po sa proseso yung mga yan at may karapatan din po naman silang ihayag ang kanilang panig dito po sa mga kasong ito. Pag kinumpara nga namin yung agrikultura ng Pilipinas vis-a-vis ng agrikultura sa iba't ibang mga bansa. So kumbaga, hindi natin dapat mapipeg sa isang programa lamang o dalawang programa, kundi it should be a package of support para ma-improve nga yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. Isa sa mga itikin namin mahalaga would be price support. No? Ibig sabihin, maayos yung presyo na bibilhin para sa mga magsasaka. Bawat taon, iba't ibang malalaking iskandalong lumalabas. Pero malungkot, tila wala namang kinahinatnan hanggang ngayon ang mga ginawang investigasyon. Paulit-ulit ang mga modus, paulit-ulit ang mga ginagawang panluloko at pagnanakaw sa kaba ng bayan. Ang tanong ng mga gaya ni na Mang Filipino, kailan kaya nila mararamdaman ang sinasabing pagtulong sa kanila na ilang dekada na nilang hinihintay? Ako si Maki Pulido. Ako si Jig Manica at itong naktala sa aming Reporter's Notebook.